Ibinunyag ng isang kolum sa Abante Tonight, ang natisod pang mga impormasyon, ng House Prosecution Panel, sa impeachment case, laban kay Vice President Sara Duterte. Nakalkal pa umano ng mga mambabatas, na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial, ang mga resibo sa confidential fund ni Duterte, na ang nakalagda ay kapangalan ng aktres na si Marian Rivera, at isa pang kapangalan naman ni Attorney Chel Jokno. Nakalkal umano ito sa mga resibo ng Department of Education, na naisumati sa Commission on Audit. Pero, sinabi sa balita na ginamit lamang ang pangalan ng aktres, ayon sa kanilang source. Batay sa acknowledgement receipt, nasa 100,000 ang ibinigay kay Marian Rivera. Yusek, sisimulan ko na dun sa pinakahuling podcast. Actually, parang episode 1 pala yun, nung podcast na inilabas ni President Bongbong Marcos. At sinabi niya doon na siya ay bukas sa reconciliation sa mga Duterte. Ano po bang pinaguhugutan ni Presidente dito out of the blue? Biglang sinabi niya na willing na siya to reconcile with the Dutertes. Hindi ko na pinaguhugutan kasi yun lang yung natanong. Di ba? Kasi ang tinanong is, sa inyong puso, di ba? Kayo po ba ready na makipag-ayos? Parang something to that effect sa mga Duterte. At ang sagot niya, oo naman. At sa lahat ng tao. I mean, hindi naman particular lang sa mga Duterte. Kung nadidinig niyo yung sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, kung sila man ay may kontra o hindi pagkakasundo sa mga polisiya o sa paniniwala, handa siyang makipag-reconcile, maayos lang para magkaroon ng stability, para magkaroon na ng magandang trabaho at serbisyo sa publiko. Hindi na yung politika-politika. So, not in particular, nabanggit lang siguro ni Katunying ang mga Duterte, pero in general, sinabi naman ng Pangulo na sa lahat ng taong maaaring hindi magkapareho ng kanyang pananaw at paniniwala at mga polisiya, handa siyang umabot, handa niyang abutin para lang maayos ang bansa. Although, Yusek, sabi mo nga sa lahat ng tao, pero siguro ang pinaka-prominente doon ay ang mga Duterte. So, paano kaya ito magagawa? Because in reality, marami pa rin talaga yung nagalit after the arrest of former President Rodrigo Duterte. Even his former presidential spokesperson ang sinasabi na paano mo aasahan na magkakaroon ng reconciliation? Iuwi niyo muna si FPRRD. Ito naman po yung tanong natin dyan. Ano bang unang susundin ng Pangulo? Ang batas po ba o ang pakikipagkasundo sa mga taong maaaring may kaharapin ng mga kaso? So dapat tunahin pa rin pa ng Pangulo ang pagsunod sa batas. So kung yan po ang magiging condition pakikipag-reconcile, mukhang uunahin pa rin ng Pangulo ang batas. Kung ano yung dapat ipapad at commitment ito sa Interpol at sa international law. Okay, and speaking of Interpol, meron na po bang ginagawang aksyon ngayon ang gobyerno to coordinate with Interpol following the warrant of arrest issued against Attorney Harry Roque? Yes, maliwanag din po sinabi ito ni Yusek Nikiti na nakikipag-ugnayan na po sila at sila po yung magre-request ng red notice at i-wait na lang po nila or titignan po nila kung ito po yung ma-approve. So, nandun na po. Kumikilos na po ang ating pamahalaan, ang administrasyon po. Pero paano po natin ipapaliwanag yung kiniklaim ni Attorney Harry Roque na ngayon meron siyang pending asylum petition sa the Netherlands. So hanggat hindi nare-resolve yun, hindi gagana yung pinaplanong pagpapadeport o pagpapabalik sa kanya dito sa Pilipinas. Opo, kung sinasabi niya po yung principle of non-refoulement, yun po ay mayroong mga kondisyon. Katulad ng ating sinabi, dapat mapatunayan niya muna na ang pagpapahuli sa kanya ay magdudulot sa kanya ng torture na gagawin ng country kung saan siya dadalhin, cruel and degrading punishment at political persecution. So dapat i-prove niya muna po yun. Kasi kung makikita naman po ng DFA ng ating bansa na ito naman ay talagang may kaso at hindi pampolitika ang kasong ito, kundi qualified human trafficking, tingin ko babalansihin naman po ng bansang Netherlands ang mga patungkol dyan.
Although DOJ po yung in charge sa pag-handle nitong sa issue kay Attorney Harry Roque, I wonder if nagko-consider po kayo ng other legal options aside from yung request ng red notice from Interpol. Ang ating pagkakaalam po ay maaari din po sila makipag-usap sa bansang Netherlands para kung ito naman po ay makakancel ang passport at makukonsider na hindi kaaya-aya ang presensya ni Atty. Harry Roque sa Netherlands, ay maaari pong gawin yung kamukhang ginawa po sa bansang, yung nangyari po kay Alice Goo, nakipag-ugnayan lang po sa bansa para po ma-surrender sa atin si Alice Goo. So the target now is to bring back Harry Roque sa Pilipinas. Opo, kasi hindi naman po magkakaroon ng ngipin ng ating bansa kung hindi naman din po siya mapapabalik sa bansa natin. Yusek, puntahan ko lang yung isa din dun sa statement ni PBBM na tumatak sa amin during his podcast. He mentioned na kung papipiliin siya between a leader na nirerespeto o kinatatakutan, ang sabi ni PBBM, he wants to be respected but he thinks fear is better. Anong ibig sabihin ni Presidente dito? Bakit siya napunta sa puntong yun? Kasi mas lalong na-emphasize ni Katunying yung kabaitan niya na hindi kasi siya confrontational eh. Kung magtatrabaho siya, kung ano na talaga inaayon sa batas at hindi na, mapapansin naman natin since day one, hindi naman siya nagiging negatibo kahit kinakalaban siya ng kahit sino eh. Kung ano-ano na sinasabi sa kanya, kung ano-ano ng video ang ginagawa sa kanya na fake, di naman siya umaalma dun eh. So with this, siguro na-realize din niya na hindi lang pwedeng trabaho ng trabaho, pero dapat medyo may kamay na bakal na rin para makita ng mga tao na hindi lang siya basta mabait, kundi talagang leader na nagtatrabaho. Ano pong ibig sabihin nito? Should we expect a change in terms of the leadership style of the president? Siguro mas magiging mahigpit lang siya, lalo-lalo na sa mga programang dapat na mapabilis. Yun naman po yung sinabi niya sa kanyang podcast na episode 1, na talagang kailangan na yung mga proyekto ay hindi mabagal, dapat may pokpok na mas mapabilis pa para sa taong bayan. And I think yun yung talagang gustong ipunta ng Pangulo. And when you say po na mas maghihigpit sa pagpapatupad ng programa, anong ibig sabihin nito? Especially, sinabi mismo ni Presidente na ongoing yung performance evaluation ng mga cabinet secretaries. Kasi may mga pagkakataon na nakikita siguro ng Pangulo na ang isang ito ay mabagal o isang ito ay hindi siya nagpe-perform na naaayon sa gusto ng Pangulo na dapat mabilis. So with that, kailangan talagang makita kung dapat siyang palitan o hindi. So meron bang mapapalitan anytime soon, Yusek? Kasi sabi ni Presidente, kung ongoing yung performance evaluation, ang dating sa amin nun, di siya mangingimi na manibak kung kailangan. May nanganganib ba sa pwesto? Wala pa tayong personally, wala pa ako nararamdaman. Pero kung yun ang sinabi ng Pangulo, ibig sabihin, hey guys, parang gano'n, magtrabaho kayo, otherwise, hindi kayo magtatagal sa pwesto. So kumbaga ito ay warning to all cabinet officials. Ganun po ba? Yes. Dapat nila maramdaman yon. Dapat nila maramdaman at dapat magtrabaho sila. Hindi naman para sa Pangulo lang ito eh. Para sa taong bayan to, para sa bansa, dapat kumilos sila agad. Hindi ko po alam kung masasabi natin na unang nasampulan yung OWA sa pagpapalit ng administrator ng OWA. Ano po bang inaasahan natin dito pagkatapos po ng pagpapalit ng administrator na si Arnel Ignacio? Meron bang susunod dito, Yusek? Nakakasuhan? Depende yan kung ano pa madidiscover. Kung ano pa yung maibibigay na complaint na verify that merong kumbaga probable cause na dapat tanggalin, meron yan. So far, ano na po yung update doon sa investigation natin dito sa 1.4 billion land deal na sinasabi na di pala nakakuha ng approval mula doon sa Board of Trustees? Oo, as of now, Miss Maricel, nagkakaroon pa rin ng iba pang pag-iimbestiga at tinitignan pa kung ano yung ibang mga partisipasyon
ng iba pang opisyal na maaaring damay dito at kung paano ito na ilabas na pondo. So, hintayin pa po natin yung pinal na pag-iimbestiga dahil meron pong kakasuhan dito. Hanggang anong level po ng mga officials yung kasama doon sa investigation? Because I understand, administrator na napalitan, kasama yon. Hanggang anong level po? Wala pa po akong detalye sa ngayon, pero yun po ang huling sinabi rin po ni Secretary Hans Kakdak na kung sino pa man ang opisyal na kasama dito at in conspiracy ay matatanggal din po sila. Bago ko bitawan yung mga Papanagot appointment din ng... So, sige, go ahead, Yusek. As of now, wala pa po tayong pinakadetalye. Meron lang pong report na ibinigay si Hans Kakdak, si Secretary Hans Kakdak. Pero yung iba pang detalye na maaari mapanagot dito, wala pa po kaming kopya. Ay, ano po yung report ni Secretary Hans Kakdak? Ano po yung highlight niyan? Ulit, sorry, hindi ko na. Ano po yung sinasabi ninyong report na ibinigay sa inyo ng Secretary Hans Kakdak? Yung pong mga highlight ng report? Oo, yung mga detalye doon kung paano to na isagawa, paano itong nagkaroon ng transaksyon ng walang kaalam-alam ang Board of Trustees ng OWA. Kumbaga kumilos lang, ayon sa report, kumilos lang si former OWA admin Arnel Ignacio ng walang basbas. Ganon. Do we have a timeline, Yusek, kung kailan yung target natin na result nitong investigation para malaman natin kung may susunod ba kay Admin Arnel? With Secretary Hans Kakdak, ganito kabilis at ganito nakita yung kumbaga nakita na report at kung paano na isagawa ito. Siguro within a month, I think within a month pwede na makasuhan yung iba pa. Ngayong Mayo. Opo. Yusek, mapunta ako dun sa binabanggit ni Presidente na 20 pesos na bigas. We all know na isa ito talaga dun sa pinakang ipinangako niya noong kampanya. At base po doon sa panayam niya, doon sa episode 1 ng podcast, ang idinahilan niya kung bakit hindi agad nasimulan yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas because apparently he discovered na meron palang involved na mga government officials doon sa tinatawag niyang smuggling of rice. Natukoy na po ba kung sino-sino itong sinasabi ni Presidente na government officials na involved sa rice smuggling? Ang nabanggit niya doon ay may mga nadatna na silang government, meron siya nadatna na record patungkol sa involvement ng ibang government officials. Mm-hmm. Okay, at ito naman din ay nai-report sa kanya at ito ay naiimbestigahan na rin. So, wala po tayong kopya at hindi naman po din manggagaling sa Pangulo ang listahan na yan dahil kung ito naman ay iniimbestigahan na rin po ng DA. Okay, ang DA po ay nag-iimbestigahan na rin po patungkol po dyan. At hindi po tayo makakapagbigay ng detalye. Pero at least kung hindi po natin mapangalanan, Yusek, gaano karami po itong tinutukoy natin na government officials na possible na involved sa rice smuggling? Wala po akong record as of now. Sabi nga ng Pangulo ay nadatna na lamang nila. So tingnan po natin kung makikipag-ugnayan po makikipag-ugnayan po kami kung hanggang sana po ang naimbestigahan po ng DA dito. Pero kasalukuyan pa rin po ba silang miyembro ng gobyerno? Nasa government offices pa rin po sila? Sa ngayon po, wala po akong personal knowledge kung involved pa sila sa gobyerno. Oh, because I wonder po kung nakasuhan na rin itong mga to. Kasi kung totoong involved sila sa rice smuggling. Okay, sabi nga natin, meron lang kung hindi ako nagkakamali, sinabi ni Secretary Laurel na meron lang din siyang ibinigay ng mga kopya patungkol dito sa nagkaroon ng Quintacom hearing. Mm-hmm. Parte yan. Mm-hmm. So, executive session yun. Mm-hmm. So, kailan po kaya kami makakakuha ng detalye, Yusek? Tignan natin. Executive session yata yung ginawa ni Secretary Kiko dyan. At saka yun sa drugs din, Yusek, kasi sinabi rin ni PBBM na base dun sa kanilang pag-aaral dun sa illegal drugs, meron ding mga involved na mga malalaking sindikato to the point na kayang bilhin kahit yung mga
hurado, yung mga judges. Gaano kalaki po bang pinag-uusapan dito ng mga sindikato at ano yun, may kasama pa rin mga high-ranking police, government officials? Sabi nga natin, kung nabalitaan natin before na yung mga involved sa Pogo ay may di umano mga involved na mga judges din, malamang ganun din po yung sinasabi ng Pangulo. Pero as of the moment, Ms. Maricel, hindi po ako nakakakuha pa ng pinakadetalye ng sinasabing mga sindikato. Pero may mga malalaki po talaga nahuli, ang PIDEA at ang PNP patungkol po dyan. Panghuli na lang po bago ko ipasa kay... Hindi. Tuloy mo lang, Maricel. Hindi, tuloy mo lang. Hindi. Meron na ba tayong Chief PNP, Yusek? Yes po. Chief PNP. Kasi di ba extended na lang po si General Marbil. Oo. So meron na po ba tayong desisyon kung sino na po ang papalit kay General Marbil? Wala pa po sa aming binibigay. So, siguro hinahayaan lang muna natin kasi June pa naman po ito. So, hinihintay lang din po namin yung announcement ng Pangulo. Okay. Sige po. Wala ka naman tanong kasi okay lang kami, Maricel. Ma'am Yusek, Your Honor, meron na bang schedule si Secretary J. Ruiz para sa pagsalang sa CA pag nagbukas na ang sesyon ng Kongreso? Okay. Hindi ko po nalaman kung anong date. Ang nakita ko lang po si Sec Vince, parang June yata po si Sec Vince. Si Sec J, hindi ko pa po natanong. Siguro po, mamaya pag nagkita po kami, tatanong ko kung may schedule na po siya. Okay, sige po. And then, sa ngayon po, abala na ba ang Presidente sa review ng mga budget proposal po ng bawat departamento? Naku, sorry po, hindi ko po natanong. Siguro, Sec Ted, kasi hindi ko alam na isa ito sa magiging topic natin. Hindi ko po natanong kahapon. Pasensya na po. Hindi. Naunawaan po natin yan kasi hindi naman po lahat ng bagay malalaman ninyo, pati po sa schedule nga ng Presidente. Pero pwede naman tayo ulit bukas. Sige po. Walang problema po. Opo. Anyway. Pahabol lang. Pwede ko po matanong. Yusek, pahabol lang ha. Kasi di ba nag-promise si President Bongbong Marcos ng once a month na briefing? Ano na pong nangyari dun sa once a month na press con ni PBBM? Okay, kasi po, sabi ko nga po, the first day na napunta ako sa palasyo, nag-oath taking kami, nandinig ko mismo kasi si Pangulo, nang gusto niya talaga is once a month na press briefing. Okay, siguro na sobrang busy because of the pangangampanya. So sinimulan niya muna sa podcast. Pero isa sa mga susunod na mga pag-interview, hindi ko po alam kung ano po yung manner. Pero I think, kasi since may episode 1 yan, so may episode 2, may episode 3 siguro, and episode 4, baka podcast pa rin. Pero yung press briefing po before the media, tignan po natin kung ano po yung susunod na format. Okay. Do we expect a mas kalmadong statement coming from the palace now that the President said na he's willing to reconcile with the Dutertes? Ulit po, hindi ko po nakuha yung unang tanong. Aasahan po ba namin na mas magiging kalmado ngayon yung mga pahayag coming from Malacanang following the statement of the President that he is ready to reconcile with the Dutertes? Lagi naman pong kalmado yung palasyo. Lalo pong kalmado yung Pangulo. Ang nangyayari lang po kasi is sinasagot lang din po yung hindi kalmadong mga tugon ng iba na yung mga kumakalaban sa Pangulo at sa gobyerno. May mga fake news pa po. Yun lang po ay sinasagot ng kalmado. So parang wala naman din pong ganon na the way is kabrutal na pananalita mula sa palasyo at kay Pangulo. Walang-wala po yung ganun. And Yusek, meron na ba tayong na-assign kung sino yung possible na magiging caretaker? Palipad kasi si Presidente, di ba? To attend the ASEAN Summit. Sasama kami kay Presidente. Kasama ka ba, Yusek? Kailan to? Sa Monday. Papunta siya sa ASEAN Summit sa Malaysia. Saan ang ASEAN Summit? Malaysia, truly Asia. Okay. Diba? So, meron na po ba tayong in charge kung sino po yung magiging caretaker? Will it be the same na parang 3-man team kagaya nung nakaraan?
Sa aking pagkakaalam po, on the day kung kailan po siya aalis, dun lamang po dinideclare at sinasabi ko sino po yung caretaker. But meron po ba tayong aasahan din ng mga bilateral meetings ni Presidente on the side ng ASEAN Summit? Sorry po, hindi po nadinig po. Opo, baka lang po may aasahan pa tayong mga bilateral meetings ni Presidente dun sa ibang heads of state sa sideline po ng ASEAN. Ang tanong niyo po is kung meron pa pong ibang meeting, tama po ba ako? Bilateral. Opo, bilateral meeting. Hindi ko po alam sa ngayon yung mga ibang schedule na bigyan lang po kami, pero kung yung meron outside doon sa meetings regarding sa ASEAN, hindi ko pa po hawak kung meron po. Okay. Sige. Meron lang po dito ng papatanong, attorney. Meron bang hinihinging audit ang Presidente sa naging campaign fund ng Alyansa? Ulit. Nadinig ko lang po yung campaign fund. Ulit po. Meron bang hinihinging audit ng Presidente sa naging paggasta sa campaign fund ng Alyansa? Sir Ted, hindi ko pa po natanong tungkol sa campaign fund. Tatanungin ko na rin po siguro si Kong Toby. At ako may pagkakataon po ako, tatanungin ko po yung Pangulo patungkol po dyan. Pero ngayon po, hindi po na namin kasi napag-usapan. Nagkaroon po kami ng meeting kahapon. Pero hindi na po napag-usapan yung tungkol sa eleksyon. I see. Okay. Sige, naunawaan po natin. Sige, so Attorney Claire, muli po salamat sa inyo pong panahon. Ito po yung napaka-importante nga na mapakinggan po ang inyong mga pahayag para po din sa panig po ng pamahalaan. Salamat, Attorney!